Let me welcome you to our course, How to Understand Your Bible. Naniniwala ako na napaka-foundational nitong subject matter na ito sa buhay ng isang mananampalataya. And ang technical term nito na ating ginagamit para sa course na ito ay hermeneutics. Later on, pag-aaralan po natin ang ibig sabihin ng term hermeneutics and other terms as well. Pero nais kong simulan itong ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng isang passage of scripture that is quite close to my heart. Since Biblia ang ating pinag-aaralan, no? Yung kung paano natin uunawain ang Biblia. Nais kong daling kayo sa isang passage of scripture that describes for us, no, yung commitment ng isang character sa Biblia. At ito po ay makikita po natin sa Ezra chapter 7 verse 10. Ezra chapter 7 verse 10. Ito pong sinasabi, "For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel." Napakaganda po yung kanyang commitment na binigay. Other translations would put it as Ezra had devoted himself. And we see here three things, tatlong bagay doon sa kanyang commitment. Meron po siyang commitment na ginawa upang pag-aralan ang batas ng ating Panginoon. The law of the Lord is another synonym, no, or another term na ginagamit in order to describe the Word of God. At makikita po natin na ang commitment na ginawa ni Ezra ay ibigay ang kanyang sarili upang pag-aralan ang salita ng Diyos. And then secondly, to put it into practice. And third, to teach his statutes and ordinances in Israel. Nawa, itong commitment na ginawa ni Ezra ay commitment na ating ding gagawin sa ating buhay. Pansinin natin yung unang commitment na kanyang ginawa, which is to study the law of the Lord. This is non-negotiable as far as the Christian life is concerned. Hindi ho ba? Ang instrumento na binigay sa atin ng ating Panginoon sa kaligtasan at sa paglago sa buhay Kristiyano ay ang kanyang salita. And so, if we are called to be Christians, at lalo-lalo na kung tayo'y tinawag upang mag-minister sa mga tao, then we should endeavor to study the law of the Lord, the Word of God. At pansinin din natin, no, na ang pananaw ni Ezra ay ito'y batas. Hindi ito mga mungkahi, hindi ito suhestyon. Because these are non-negotiable decrees of the Lord. At kapag nabasa natin ang salita ng Diyos, dapat ay may kahandaan po tayo na sumunod sa kanyang mga kautusan. So that's the first thing, no? That Ezra had committed himself to do. He had set his heart to study. And then, notice also, he had set his heart to put it into practice. As much as studying the Bible is important, we study it for a purpose. Hindi lang unawain, pero isagawa ang salita sa ating buhay. To apply it in our lives. Another passage of Scripture says, "Be doers of the word and not merely hearers." Hindi sapat na pakinggan o pag-aralan ang salita ng ating Panginoon, bagkus nararapat din na isagawa natin sa ating buhay. And that also has bearing on the third commitment that he has made, which is to teach. Hindi magiging epektibo ang ating pag-aaral, or I should say yung ating pagtuturo, kung hindi natin ina-apply sa ating buhay. Hindi po ba?
wala tayong credibility sa pagtuturo kung hindi nakikita sa ating mga buhay, yung ating mga tinuturo. And so practice is something that is vital for the Christian life as well as ministry. At yung pangatlo ay to teach His statutes and ordinances in Israel. Israel during this time was in a very critical point. Sa mga hindi nakakaalam, itong mga Hudyo naka-experience ng pagdidisiplina mula sa ating Panginoon. They were defeated by their enemies as a consequence of yung kanilang pagsuway sa kanilang tipan sa Panginoon. And they were exiled, they were put to a faraway place, a foreign land. Pero sa awa ng ating Panginoon, pinabalik sila. After 70 to 100 years, in fact, sa kapanahonan ni Ezra, ay more than 100 years na naka-exile ang mga Hudyo. Subalit, he led the Jews, many of the Jews, to go back to their land upang mataguyod ang kanilang bayan. At siya'y kumbinsido, si Ezra ay kumbinsido, na ang kapangyarihan sa pagbabago ng mga tao ay naroroon sa salita ng Diyos. Inherent sa salita ng Diyos ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang mag-transform o magbago ng buhay. And so, since he was convinced about that, he devoted himself to teach the word of the Lord, to teach His statutes and ordinances in Israel. At sa ating panimula, nawa tayo rin ay maging kumbinsido sa kapangyarihan ng ating Panginoon to transform people's lives. At yan ininvest ng ating Panginoon. Yung kanyang kapangyarihan na mag-transform ng tao ay ininvest niya sa kanyang salita. And that's the starting point, I believe, sa ating pag-aaral nitong kurso na ito. Nawa we are fully convinced without a shadow of a doubt na naroroon sa salita ng Diyos ang kapangyarihan niya upang magligtas at upang magbago ng buhay. Now, with that, let me begin with some preparations. Mahalaga yung handa po tayo dito sa kursong ito. Meron pong kasama itong notebooks. And I hope you have gotten a copy of that. Hindi po yan extensive set of notes. Bagkus, yan parang framework na inyong masusunod habang pinakikinggan nyo itong lecture na ito. So simulan po natin with the course description and objectives na narariyan sa inyong notebook. I believe it's on the first page of your notebooks. At simulan po natin with this short description nitong course na ito. This course is a study of the principles and procedures of the interpretation of the Bible. Its emphasis is on arriving at the meaning of the biblical text and its modern significance. So, pansinin natin na may mga gabay, may mga prinsipyo tayong susundin at procedure doon sa pag-interpret ng scripture at pag-apply nito sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Iyan po yung pag-aaralan natin dito sa kursong How to Understand the Bible. At ano yung ating mga layunin o nais ma-achieve dito sa ating pag-aaral? Well, first and foremost, it is to examine historical methods of biblical interpretation and have a basic understanding of the various issues in hermeneutics.
nangangahulugan throughout history. May mga diskarte o approaches na ginagamit ang mga tao. Some of these are correct, many are erroneous. At kapag mali ang ating approach na ginagamit sa pag-aaral ng Scripture, chances are mali rin ang ating pangunawa. Oftentimes ako'y tinatanong, Pastor, napakaraming mga grupo ngayon. Pare-pareho namang gumagamit ng Biblia. Pero why is it na iba-iba ang kanilang doktrina na itinuturo o iba-iba yung mga katuruan na kanilang pinopropagate? Again, let me just say na ang pagkakaiba dito sa mga grupong ito ay yung paggamit ng approach. So, ang destinasyon o yung produkto na interpretation ay nagkakaiba dahil ang ginagamit nilang approaches ay iba din. So, nararapat lang na pag-aralan po natin ano ba yung tamang approach doon sa pag-unawa ng Biblia. Ito po ay isa sa ating mga pag-aaralan sa kursong ito. Another, objective number 2. It is to distinguish the different genre of biblical literature and understand the basic rules governing the interpretation of these genres. So, pansinin natin na ang Biblia ay iba-ibang uring literatura. Meron po yang 66 books. Hindi lang po iisang aklat ang Biblia. At ito pong mga aklat na ito ay nasusulat sa iba-ibang uri ng literatura. Now, let me just share with you some. May mga kwento. So, ang pag-aaral ng kwento ay may diskarte po, may approach. Hindi po ba? At meron ding tinatawag na poetry. At ang tula, iba rin ang diskarte sa pag-unawa. So, it is in understanding itong iba-ibang uri ng literatura would enable us to accurately, precisely understand kung ano yung sinasabi ng teksto. Bagamat pag-aaralan natin ang iba't ibang genre o iba-ibang uri ng literatura, ang focus po natin would be on epistolary literature. Epistles. Marami po niyan sa New Testament. Okay? Hindi po natin i-etsapuera yung ibang mga genres, pero sa pag-aaral po natin ng iba't ibang mga kurso, other course subjects, pag-aaralan din po natin yung mga diskarte sa pag-unawa ng iba-ibang uri ng literatura. Let's go to another course objective. Sabi po rito, to expound on a biblical text and use it in the context of preaching and teaching. Ang gusto natin maging doers. And so, how may we apply this course on how to understand the Bible? Well, we would be using this, itong kurso natin, doon sa ministry, doon sa context ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Perhaps later on, makapagsumiti kayo ng isang interpretive paper, upang makita natin kung nai-apply o kaya niyong i-apply itong hermeneutics sa larangan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Now, together with understanding what our objectives are, nais ko ring maging klaro as to what our objectives are not. Sa madaling salita, ano ba yung hindi nating objective? So let me explain that as well. Number 1, it is not to ensure that everybody agrees on the same thing.
Rather, the objective is to agree on the process of interpretation. Minsan po sa ating pagsunod dun sa tamang proseso, walang garantiya na tayong lahat, tayong lahat agree pa rin doon sa interpretation. But what I would want to to encourage you with, kapag sinunod natin itong proseso ng pag-interpret ng scripture, somehow this gets us close to the precise meaning. So, hindi naman ang ayaw po natin yung suntok sa buwan. Ayaw natin yung mga interpretations na wild and strange, na ito labag, labag sa tinuturo ng Biblia. Tawag po dyan heretical o heresy. Yan po yung ating ayaw. At yan ay nakakamatay. But even with following the right process of interpretation, hindi nangangahulugan ibig sabihin yan agree tayo on many or on some items, In many items, I'm sure we would be in agreement. Pero there are still some interpretations, kung saan kailangan bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng room for minor differences. Let's go to another. It is not to debate controversial passages of Scripture. Alam ko po na may ilan na mainit dun sa pag-insist sa kanilang interpretation. Well, we are not here to debate. Rather, we are here to evaluate issues in light of the process of interpretation. Kung may mga differences man at may mga controversies, we would want to evaluate them in light of the process na ating pag-aaralan. Another, it is not to be critical of my pastor's teaching or preaching, rather to foster a discerning mind. There is a great tendency, at nais kong warningan ang mga estudyante, ang mga nanonood nitong video na ito, na as we go through the course, may tendency po tayong maging critical sa preaching ng mga tao, lalong-lalo na sa ating mga pastor. Huwag po sanang gamitin natin ito upang batikusin ang preaching ng iba. Bagkus, ang nararapat magkaroon tayo ng discernment. Ngayon, may mga pagkakataon na sa ating pag-aaral o pag-aanalisa ng preaching ng iba, nakikita natin yung kamalian nila. There is a proper way of dealing with that, a proper way of discussing itong mga differences na ito. Pero sana hindi destructive o hindi natin gagamitin ito upang sirain ang ministry o reputasyon ng ibang mga tao, lalong-lalo na ang ating mga pastor. Okay? Itong kurso na ito ay meron ding mga textbooks, may recommended references, and these references would help us in understanding more of what we are going through. So every session, meron po tayong mga 2 oras na ginugugol sa pag-aaral. At minsan kulang itong oras na ito. So let me suggest some basic books na maaring inyong basahin para sa inyong supplemental study. Tulad nitong sinulat ni Gordon Fee at saka ni Douglas Stewart. Yan po ay mabibili nyo sa inyong local Christian bookstore. Itong How to Read the Bible for All Its Worth. It's a basic book. At you may want to purchase this for yourself. Isa pong aklat din
no? Ito'y nagamit ko, luma ng aklat. And I don't know if this is still available. I think sa Amazon, meron pang may bagong edition nitong sinulat ni T. Norton Sterrett. Ito pong How to Understand Your Bible. Very, very basic po yan. Kaya't nais kong i-recommend na inyong i-purchase itong mga aklat na ito. Huwag kayong maging limited dito, but you may also want to ask me kung yung aklat na nasa sa inyo, pwede nyong gamitin as a supplemental reading. Okay? Later on, sa susunod na section nitong video na ito, for every lesson, meron po tayong 2 bahagi ng videos. No? Pag-aaralan naman natin yung establishing the right mindset. May mga workshops po tayo, and I hope that this would enable us to establish the right mindset as we study Scripture.